Umpisahan na nga po natin ang ating klinika sa Istrenta. Sa ngalan po ni Doc Dennis, kasama po natin ang ating guest doctor para pag-usapan ng epekto ng ashfall or tama ba? Tama, ashfall na nararanasan ng mga taga-Albay ngayong mga panahong ito dahil sa pag-aalboroto nga po ni Bulkang Mayon. Kasama po natin isang pulmonologist at suki na nga po din dito sa DZMM mula po sa Philippine Heart Center, Dr. Maricar Limpin. Hi Doc, magandang hapon. Tita Winnie po ito. Hello Doc? Doc? Ako nawala si Doc sa ating linya. Tawagan natin siyang muli. Let us try again. Magka-commercial na lang muna siguro ako para habang tinatawagan natin ulit si Dr. Maricar Limpin. Baka meron nga po kayong mga katanungan ha. Padala na po ninyo sa ating DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Pwede rin po kayong tumawag kung di kayo makapag-text sa ating DZMM hotline numbers 8924-4101 locals 5671-72 and 73. Babalik po ako, wait a minute. Action! Ready na ang ating pulmonologist mula sa Philippine Heart Center, si Dr. Maricar Limpin. Hi Doc, Winnie Cordero po ito. Hi, Winnie. Good afternoon to you and to our listeners. Thank you, Doc. Pasensya na po at biglaan po kami napatawag sa inyo dahil nga po medyo lumalakas ang pag-alboroto ni Mayon Volcano at nakita nga po natin kanina ang kapal ng usok na nagdudulot ng mga ashfall. Gaano ang risk na kinakaharap ng mga taga-Albay ngayon? Siyempre, no, yung risk ay lumalaki as long as mas marami yung ashfall natin. So, kapag ganyan na medyo talagang lumalakas at talagang halos hindi ka makapila, then that means na mas tumataas yung risk. Kasi remember, Winnie, no? Opo. Yung kasama ng ashfall, may mga acid, din tayo dyan, yung particles, na makakairita sa ating mata. At nakamaskila rin, pag nahinga natin yan, sometimes, no, yung pag lumihinga ka sa bibig, pati yung throat natin ay ma-apektuhan. Ayan, nawawala-wala kayo, Doc. Yung signal, ayusin natin yung signal ni Doc Maricar. Ayan. Doc, okay, so paano natin pwedeng maprotektahan ang sarili? Yung N95 mask po ba, enough na yun? Hello, Doc? Hello, yes. Ayan, opo. Ang N95, syempre makakamalaki ang itutulong yan kasi hanggang doon sa pinakamaliit na particle size ay mapoprotectional tayo. Okay. Pero yung mga ibang gases na maanuhan natin ay maaaring hindi, no? So, mas maganda pa rin, ang pinakamagandang protection natin, yung industrial mask. Yung alin po? Industrial mask. Industrial mask. Oo. Ito yung na yung made of rubber. Even yung mga fire protection regime. Opo. Or yung mga ginagamit po ng mga doktor din, di ba nung araw nung COVID? Yun, N95 yun, ano? Hindi po yung marang may vent dito sa tagiliran? Hindi po ba yun? Hindi yun. Ay, ba pa rin yun? Kasi that's a different, mask, no? Industrial. Industrial mask ang yan yung ginagamit kapag ikaw ay pupunta sa mga yung kunyari sa minahan o kaya sa ganun ka heavy ang parang heavy equipment kumbaga no sa yes, opo. Yung sa mga mata, paano po pa proteksyonan yung mata?
Yung mata ay syempre mag-goggles ka, no? Goggles So, din. oo, mag-goggles ka. Yung goggles ko na, kasi yung mga goggles na usual natin, yung mga salamin, hindi, di ba, mapapansin mo, may space, no? Sa Opo. taas, Opo. Sa gilid. giliran, sa mga Ah, gano'n. ah, ah, ah. Hindi yun ang magbibigay ng protection sa atin. Yung goggles, katulad ng goggles na gamit namin noon during the pandemic, Opo. maganda. Kasi parang hindi parang medyo mas protection lang talaga ng maganda. Ah. Oo, matanda. So nakakita na ako noon doktora, yung parang ginagamit ng mga welder. Ah, Oo, yes, oo, yes, oo, oo, tama. takip-takip yung magkabilang gilid. Tsaka yung taas, tsaka yung opo, baba. Yes. opo. Kung halimbawa po yung nagkulang sa pag-iingat ang mga tao, ano po bang pwedeng sakit? Oh, so kasi may mga acidic tayo, no? Acidic component. Mm. Syempre masyadong ang irritation, no? Medyo mahirap 'yan. Lalo na yung Okay. papasok sa respiratory system natin, no? Okay. Kaya medyo may yung merong existing na sakit sa Mm. baga, tiyak na medyo aatakihin yan. Lalo na kung nga may hika, may Opo. COPD, Opo. mahirapan silang huminga. Naku. Importante na number one, pinaka-importante yun kasi kung ang pinaka-protection nila yung parent na Ay, gamot nila. Nawawala-wala po kayo, Doc. Ang pinakaunang protection po nito ay, you were saying? Yung usage na Usage. kanilang mga gamot na Mga gamot. ginagamit na. Siguraduhin na tuloy-tuloy yan. Okay. And then, of course, pangalawa, huwag na tayong masyadong naglalaba. Of No? course. Kasi para sa ganun, hindi tayo na-expose doon Mm-mm. sa ash fall. No? Doon na lang tayo sa bahay, saran natin yung bintana, mga pinto, isasara din natin. Para sa ganun, mas less yung exposure. Yun ang i-prevent natin, yung exposure. Lesser exposure. Yes, Okay, diba? Doc. Last question na lamang po, Doc. Long term, may mga halimbawa po ba mga sakit sa baga, mga impeksyon na pwedeng lumabas long after the ashfall? Well, yung naman kasing exposure at yung epekto, panandalian lang. So, na-expose ka, tapos medyo, medyo marami At yung risk. exposure mo. At yung acute effects nito, ang mararamdaman mo. Long term, tapos na yung exposure, Opo. effect, katawan natin the magic, no, the power of our body na makarecuperate, makarecover. So, Okay. yes. As long as wala na yung exposure, maalis natin, then better. And of course, Ayun. sana hindi madagdagan ng iba pang mga Opo. lifestyle problems natin, katulad ng sigarilyo. Opo. Kasi sila yung ganun, tapos plus yung ash for Ano po 'yon? yung pagsigarilyo at saka Mga bisyo. Opo. Opo. Yung mga bisyo. Opo. Siyempre, yung dagdag ng problema. Ayan. Ang importanteng nakuha ko sa inyo, doktora, kailangan palakasin pa rin ang resistensya para malabanan kung ano man ang mahigop. Ano? Yes, tamang-tama itong pagkawili. Okay. Maraming salamat, Doktora Maricar. Thank you so much po. Sige, thank you rin. And stay safe, everyone. Of course. Thank you so much. You too, Doktora. Ang ating pulmonologist mula sa Philippine Heart Center, si Doktora Maricar Limpin.